Minsan hindi mo namamalayan, isang post lang pala ang kailangan para magbago ang tingin ng tao sa'yo. Isang comment na dala ng emosyon. Isang shared post na hindi mo muna sinearch. Isang rant na akala mo lilipas din. Pero ang totoo, hindi nawawala ang mga bagay sa internet. Nananatili yan kahit burahin mo pa. Habang nag-scroll ka ng nag-scroll, parang normal ang lahat. Lahat nagpo-post, lahat may opinyon, lahat may reaksyon. Pero hindi lahat naiisip ang epekto. Epekto sa reputasyon mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, at minsan sa peace of mind mo. Kaya bago ka ulit mag-type, mag-share, o mag-post, may mga bagay na kailangan mong iwasan. Ito ang 9 na bagay na huwag mong gawin sa social media. Number 1, huwag mong i-post ang lahat ng problema mo habang fresh pa ang emosyon. Kapag sobrang galit ka, kapag sobrang lungkot mo, o pakiramdam mo, sasabog ka na, doon ka pinakadelikado magdesisyon online. Kasi kapag mataas ang emosyon mo, mababa ang clarity mo. What you feel is real. Pero hindi ibig sabihin na kailangan agad itong i-broadcast sa mundo. Sa totoo lang, may relief sa pagpo-post. Parang gumagaan ang pakiramdam mo kapag nailabas mo. May validation. May mga magko-comment ng, "Stay strong, nandito lang kami." Pero ang tanong, temporary comfort ba yan o long-term damage? Dahil once na nailagay mo na sa internet ang isang bagay, wala nang tunay na delete button. You can remove the post, but you can't remove the screenshots, the impressions, and the narrative people already created about you. Kapag nag-post ka habang fresh pa ang sugat, kadalasan exaggerated ang words. "Ayoko na, wala nang kwenta to, lahat sila pare-pareho lang." Yan ang mga linyang galing sa sakit, hindi sa wisdom. Pero ang problema, babasahin niya ng mga tao as your final truth. Hindi nila alam na bukas, mas kalmado ka na. Hindi nila alam na next week, okay na kayo ng kaaway mo. Ang alam lang nila, may negatibo kang sinabi publicly sa partner mo, sa kaibigan mo, at sa pamilya mo. May isa pang epekto yan. Kapag nasanay ka na every time na nasasaktan ka, automatic kang nagpo-post. Slowly, nade-develop ang habit na external validation ang coping mechanism mo. Instead of processing privately, you perform your pain publicly. At minsan, imbis na gumaling ka, lalo lang lumalala dahil bawat comment, bawat tanong, bawat speculation, binubuksan mo ulit ang sugat. May mga problema na hindi kailangan ng audience. Ang kailangan lang ay space. Kailangan ng tahimik na pag-iisip. Kailangan ng isang taong mapagkakatiwalaan, hindi isang newsfeed. Social media is not therapy. Hindi lahat ng nakikita mong concerned ay may pure intentions. May iba na nakikichismis lang. May iba na naghihintay lang ng pasabog. Harsh but real. Isipin mo rin ang future mo. May mga employer na nagche-check ng profile. May mga potential partner na nagsascroll ng old post mo. Kahit hindi mo nila i-judge ang pinagdaanan mo, pwedeng ma-judge nila kung paano mo hinarap ang pangit na sitwasyon. Emotional maturity shows in restraint. Minsan mas malakas ka, hindi dahil nag-ingay ka, kundi dahil pinili mong manahimik muna. Hindi ko sinasabing isuppress mo ang nararamdaman mo. Feel it. Cry if you need to. Vent to someone you trust. Write it in your notes app. Pray. Take a walk. But give yourself time. Give yourself at least 24 hours bago ka mag-post tungkol sa isang mainit na issue sa buhay mo. Kasi kapag naghintay ka muna, siguradong hindi ka na magpo-post kasi huhupa na ang emosyon mo. You'll be surprised kung gaano ka mag-iiba magsalita kapag kalmado ka na. Remember this, hindi lahat ng nararamdaman mo ngayon ay kailangan maging permanent record sa internet. Some battles are meant to be fought offline. Some healing is meant to be private. At minsan, ang pinaka-mature na move ay hindi ang pag-share, kundi ang pagpili na magpahinga muna, huminga at mag-isip bago mag-post. Number 2, huwag kang mag-flex nang hindi mo naman talaga kayang panindigan. Madaling magmukhang successful online. Isang magandang anggulo lang ng camera, isang caption na may konting yabang, at biglang parang ang taas na ng level mo sa paningin ng iba. Pero ang tanong, kaya mo ba talagang dalhin yan beyond the post? Ang fake flex, sa simula, nagbo-boost ng ego mo.
Ang daming likes, ang daming wow comments. Parang ang sarap sa pakiramdam na tingin ng mga tao, ang galing mo, ang yaman mo, ang blessed mo. But here's the problem. Once you build an image that is not fully true, you now have to maintain it. And maintaining a lie is exhausting. Kapag nag-flex ka ng lifestyle na hindi mo naman talaga kaya, napapasok ka sa pressure cycle. Kailangan next post, mas bongga. Kailangan next gala, mas sosyal. Kailangan next achievement, mas mataas. Hindi ka na nagpo-post para mag-share. Nagpo-post ka para patunayan sa iba na masarap ang buhay mo. And that's dangerous. May mga taong umuutang para lang ma-maintain ang imahe nila. May mga taong napipilitang sumabay sa trend kahit labag sa budget at values nila. All for what? Para hindi masabing naiwan. Pero ang totoo, mas okay ng tahimik na umaangat kaysa maingay na bumabagsak. At isipin mo rin ang impact nito sa mental health mo. Kapag ang identity mo online kaysa sa realidad mo, may internal disconnect. You start comparing yourself to the very image you created. Parang ikaw mismo hindi makakahabol sa sariling projection mo. That's a quiet kind of stress people don't talk about. Mas delikado pa kapag may nagtanong o nag-dig deeper, kapag may nag-invite sa'yo sa level na hindi mo naman talaga kayang sabayan, doon lalabas ang inconsistency. At kapag nabisto, mas malala ang damage sa credibility mo kaysa kung naging simple at totoo ka na lang mula sa simula. Real success doesn't need exaggeration. Real wealth doesn't scream. Real confidence doesn't beg for validation. Kapag tunay ang progress mo, hindi mo kailangang ipilit. Lalabas at lalabas yan naturally. And the best part, hindi ka pagod magpanggap. May difference ang inspiration sa illusion. Okay lang mag-celebrate ng panalo mo. Okay lang maging proud. Pero make sure na ang shine mo ay reflection ng reality mo. Hindi filter lang. Kasi ang mga tao sa social media, mabilis magpalakpakan. Pero mas mabilis manghusga kapag may inconsistency. Remember this, mas sustainable ang simple na totoo kaysa grand na gawa-gawa. Build a life you don't have to fake. Kasi sa dulo, ang tunay na flex ay hindi kung gaano ka kayaman tingnan, kundi kung gaano ka ka-peaceful at secure kahit walang kailangang patunayan sa iba. Number 3, huwag kang mag-comment o mag-post ng galit na galit ka sa isang issue na hindi mo naman fully naiintindihan. Madaling madala ng emosyon, lalo na kapag trending ang isang topic at puno ng outrage ang comment section. Nakikita mo ang isang clip, isang screenshot, isang headline, tapos pakiramdam mo, alam mo na ang buong kwento. Pero ang totoo, madalas fragment lang ang hawak mo, hindi ang full context. Social media rewards speed, not depth. Kung sino ang unang mag-react, siya ang pinaka-visible. Pero hindi ibig sabihin na kung mabilis ka, tama ka. Minsan, ang bilis magalit, pero ang bagal mag-research. At kapag nag-comment ka ng sobrang tapang, sobrang tapos na ang hatol mo, tapos later on, lumabas ang ibang detalye na hindi mo alam, ikaw ngayon ang mahihiya. The internet never forgets. Kahit burahin mo ang post o comment mo, may naka-screenshot na. Delikado rin ang mob mentality. Kapag nakikita mo ang daming galit, parang automatic gusto mong sumabay. Parang may pressure na kailangan may side ka agad. Pero hindi lahat ng issue black and white. May nuance, may history, may legal, political, o cultural layers na hindi basta-basta naiintindihan sa isang post lang. Just because it's viral doesn't mean it's complete. Kapag galit ang comment mo, madalas hindi na discussion ang nangyayari, kundi attack. At kapag naging habit mo na ang aggressive reactions, unti-unti, nagiging part ng online identity mo ang pagiging combative. Kahit sa susunod na may valid kang point, baka hindi ka napakinggan dahil kilala ka na bilang galit. Your credibility matters. Isipin mo rin na may totoong taong involved sa issue. Hindi sila character sa series na pwede mong husgahan base sa trailer lang. Isang maling interpretasyon, isang out of context clip, pwedeng makasira ng reputasyon ng isang tao. At kapag nagkamali ang publiko, bihira ang nagsusorry with the same energy they used to attack. Hindi masamang magkaroon ng opinion, pero mas matalino ang informed opinion. Before you type that angry comment, ask yourself, naiintindihan ko ba talaga ang buong sitwasyon? May iba pa bang source? May possibility ba na may kulang pa akong alam?
Sometimes the strongest move is to pause and to find more information. You don't have to react to everything. Hindi requirement ang magkaroon ng hot take sa bawat trending issue. Minsan mas powerful ang pagiging tahimik habang nag-uobserba kaysa sa pagiging maingay pero kulang sa kaalaman. Emotional discipline online is a form of maturity. Ang goal mo dapat, hindi lang maglabas ng galit, kundi maghanap ng katotohanan. Because once you hit post, hindi mo na kontrolado kung paano ito lalaganap. So breathe first, research, understand, then speak kung kailangan talaga. Number 4, huwag mong gawing diary ang Facebook mo o Twitter mo, lalo na kung may nasasaktan kang ibang tao sa bawat detalye na binubunyag mo. May malaking pagkakaiba ang pagiging honest sa pagiging reckless. Hindi lahat ng totoo ay kailangang i-post. Hindi lahat ng nangyari sa'yo ay kailangang gawing content. Minsan akala mo harmless lang. Story ko naman to. Buhay ko naman to. Totoo, buhay mo yan. Pero kadalasan, hindi lang ikaw ang karakter sa kwento mo. May pamilya ka, may kaibigan ka, may partner ka, may taong involved na maaaring hindi pumayag na maging part ng public narrative mo. Kapag binunyag mo ang detalye, kahit hindi mo pangalanan, may masasaktan, may mapapahiya, may maapektuhan ng reputasyon. Social media is public space. Kahit pa naka-private ang account mo, once na may nakabasa na, wala ka ng full control kung saan dadalhin ang impormasyon. Screenshots travel fast. Gossip spreads faster. At kapag kumalat na, hindi mo na mababawi ang epekto. You might move on, but the digital record stays. May isa pang danger dito. Kapag nasanay kang gawing diary ang social media, unti-unti kang nagiging dependent sa audience reaction. Instead of processing your emotions deeply, you start writing for engagement. Instead of healing, you start narrating. Hindi mo namamalayan, you're turning real pain into performative posts. At minsan, mas iniisip mo ba kung paano ito tatanggapin ng followers mo kaysa kung paano ito aayusin sa totoong buhay. Isipin mo rin ang dignity ng ibang tao. Kahit may nagkamali sa'yo, hindi ibig sabihin na kailangan mo silang ilantad para lang gumaan ang pakiramdam mo. May tinatawag na private conversations for a reason. May mga bagay na dapat inaayos sa personal, hindi sa comment section, hindi sa post. Ang maturity, hindi lang nasusukat sa tapang magsalita, kundi sa disiplina kung kailan ka mananahimik. There's also something powerful about privacy. Hindi lahat ng masayang moment kailangang ipagyabang. Hindi lahat ng problema kailangan ipagsigawan. Kapag may mga parte ng buhay mo na ikaw lang may access, mas tahimik ang mundo mo. Mas may peace. Hindi ka laging naghihintay ng reaksyon. Hindi ka laging nag-i-explain. Hindi ka laging nagdi-defend. At tandaan mo, ang social media diary ay hindi tulad ng totoong diary na may lock at susi. Ito ay diary na may audience, may critics, may silent observers. Once na nag-post ka, hindi mo na hawak kung paano nila i-interpret ang kwento mo. Minsan iba ang intensyon mo, pero iba ang dating sa kanila. Doon nagsisimula ang misunderstandings, broken relationships, at unnecessary drama. Kung kailangan mo talagang maglabas ng saloobin, may mas healthy na paraan. Write it down sa notebook mo. I-type mo sa notes app mo, pero wag mong i-post. Or you can talk to someone you trust. Or you can pray, reflect, give it time. And not everything that is shared should be permanent. Minsan ang pinaka-strong move mo ay pagprotekta sa kwento mo. At sa mga taong kasama sa kwentong yan, sa halip na gawing open book ang lahat. Privacy is not secrecy. It's wisdom. Number 5, huwag mong gamitin ang social media para manira ng reputasyon. Kapag nasaktan ka, natural lang na gusto mong gumanti. Gusto mong ilabas ang totoo. Gusto mong ipakita sa lahat kung sino talaga sila. Pero tanungin mo muna ang sarili mo. Are you exposing the truth? Or are you just trying to hurt them the way you were hurt? Madaling mag-type. Ilang segundo lang, pwede ka nang makasira ng pangalan na ilang taon binuo ng isang tao. Isang mahabang post, isang thread, isang viral rant. Tapos na. Pero ang reputasyon, sa oras na mamantsahan, hindi madaling linisin. Kahit pa sabihing, side mo lang yan. Sa mata ng maraming tao, first impression lasts. At kadalasan, mas mabilis kumalat ang negative kaysa sa clarification. May mga pagkakataon na may legitimate na dapat ilabas, lalo na kung may injustice o abuse. Pero ibang usapan naman yon.
Ang tinutukoy dito ay yung ginagamit mo ang platform mo para magparinig, mag-expose ng private conversations, maglabas ng screenshots out of context, o magkwento ng detalye na alam mong makakasira lang. That's not justice. That's revenge disguised as honesty. At tandaan mo, kapag ginawa mo yan, hindi lang sila ang hinuhusgahan ng mga tao. Ikaw rin. People will start asking, kung nag-away kami, ipopost din kaya ako nito? Safe ba akong magtiwala? Reputation is a two-way street. Habang sinisira mo ang kanila, tahimik ding naapektuhan ang sayo. Trust is currency online. Once people see you weaponize information, they'll be careful around you. May legal consequences din yan. Defamation is real. Cyber libel is real. Hindi dahil nasa social media ka lang, ay immune ka na sa batas. Isang post na may maling paratang, kahit emotional ka lang nung sinulat mo, pwedeng magdala ng kaso. At kapag umabot na doon, hindi na ito simpleng online drama. It becomes serious. Mas malalim pa dyan, tanungin mo kung anong klaseng taong gusto mong maging. Someone who builds or someone who destroys. Madaling mag-viral dahil sa controversy. Madaling makakuha ng sympathy sa isang explosive post. Pero long term, ano ang epekto? Peace ba ang dala nito? O mas maraming gulo? Minsan ang tunay na strength ay hindi ang paglalantad ng baho ng iba, kundi ang pagpili na ayusin ang conflict sa tamang paraan. Direct conversation, boundaries, legal channels kung kailangan. Hindi lahat ng laban kailangan gawing public spectacle. Not every battle needs an audience. At isipin mo rin to, kapag nasanay kang manira, kapag nasasaktan ka, magiging pattern na yan. Every disagreement becomes a threat. Every conflict becomes content. Slowly, relationships around you will feel unsafe. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil unpredictable ka kapag emotional. Kung may mali talagang ginawa sa'yo, seek justice wisely. Pero kung ang goal mo lang ay makaganti, huminto ka muna. Breathe. Walk away from the keyboard. Because once you post it, you're not sharing a story. You're starting a chain reaction na hindi mo na kontrolado kung saan hahantong. In the end, social media is a tool. Pwede mo itong gamitin para mag-inspire, para magturo, para mag-connect, o pwede mo rin itong gawing sandata. The question is, when people look at your page or account years from now, makikita ba nila ang isang taong marunong magdala ng power responsibly? Or someone who used the internet to tear others down? So, choose wisely. Number 6, huwag kang magpadala sa peer pressure ng trends kung labag sa values mo. Hindi lahat ng viral ay tama. At hindi lahat ng trending ay para sa'yo. Minsan nadadala ka lang kasi ayaw mong ma-left out, ayaw mong mapag-iwanan, ayaw mong masabihang ang corny mo o wala ka sa uso. Pero isipin mo, worth it ba na isakripisyo bang paniniwala mo para lang makisabay silang araw na hype? Social media moves fast. Today's trend is tomorrow's forgotten post. Pero ang reputasyon at prinsipyo mo, pangmatagalan yan. Kapag gumawa ka ng bagay na labag sa values mo dahil lang sa uso, you might get temporary attention, pero may kapalit yan sa loob mo. May maliit na boses na magsasabing, hindi naman talaga ako to. At kapag paulit-ulit mong ginawa, unti-unting nawawala ang authenticity mo. May mga trends na harmless, fun, creative. Walang problema doon. Pero may mga trends din na borderline disrespectful, risky, o morally questionable. Minsan sexualized, minsan nanlalait ng ibang tao, minsan dangerous challenges pa. Just because everyone is doing it doesn't mean you should. Ang daming taong gumawa ng mali sa history dahil sa crowd mentality. Hindi porket marami, tama na. Peer pressure online is subtle but powerful. Hindi man direkta, pero ramdam mo. Nakikita mo ang likes, views, shares. Nakikita mo na kapag ginawa mo ang isang bagay, tataas ang engagement mo. That dopamine hit is real. Pero kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ginagawa mo ba ito dahil gusto mo? O dahil gusto mong mapansin? There's a big difference. Kapag alam mong may certain line na ayaw mong tawirin, panindigan mo. Hindi mo kailangan mag-explain sa lahat kung bakit hindi ka sumasabay. Hindi mo kailangan i-justify kung bakit hindi ka sumasali sa isang challenge o issue. Your silence is not weakness. Sometimes, it's strength. Ang tunay na confidence,
ay hindi yung marunong makisabay sa lahat, kundi yung marunong magsabi ng, "This is not for me." Tandaan mo rin that the internet never forgets. Yung trend ngayon na parang joke lang, pwedeng balikan years later sa ibang context. At kapag tinanong ka, bakit mo ginawa to? Hindi pwedeng isagot ang, kasi uso noon. Trends expire. Values shouldn't. Mas okay nang masabihang boring kaysa mawalan ka ng respeto sa sarili mo. Mas okay nang konti ang likes mo kaysa compromised ang prinsipyo mo. In the long run, people respect consistency. People respect authenticity. At higit sa lahat, irerespeto mo ang sarili mo dahil alam mong hindi ka basta-basta nadadala ng ingay ng mundo. You don't have to dance to every beat you hear online. Hindi lahat ng ritmo kailangan mong sabayan. Piliin mo kung ano ang ilalagay mo sa pangalan mo. Dahil sa dulo, hindi ang trending ang magdadala ng identity mo, kundi ang values na pinili mong panindigan kahit walang applause. Number 7, huwag kang magparinig na parang ikaw lang ang may alam ng totoo. Yung tipong magpo-post ka ng, "The truth will come out soon." O kaya, "Buti na lang alam ko ang buong kwento." Tapos walang context. Sa isip mo, powerful yun. Parang mysterious. Parang ikaw ang may hawak ng secret file na hindi alam ng iba. Pero sa totoo lang, kadalasan nagmumukha ka lang passive-aggressive at attention seeker. Kapag nagparinig ka, hindi mo naman talaga nilulutas ang problema. You're just throwing shade without owning it. Kung may issue ka sa isang tao, bakit hindi mo siya kausapin directly? Bakit kailangan idaan pa sa cryptic posts? Social media is not a courtroom kung saan maglalapag ka ng hints at bahala ng mga tao mag-imbento ng kwento. Once you post something vague, people will fill in the blanks. And most of the time, mali ang mabubuo nilang narrative. Ang masama pa, nadadamay ang mga hindi naman involved. May mga kaibigan kang magtataka, mag-aalala, o makikisawsaw. May mga magme-message ng, "Ano yan? Sino yan?" At imbis na tahimik ang sitwasyon, lalo nang nagkakaroon ng drama. Hindi mo man pangalanan ng tao, alam naman ng inner circle kung sino ang tinutukoy mo. So technically, it's still public humiliation, just disguised as mystery. May isa pang dahilan kung bakit delikado ang pagpaparinig. Kapag nasanay ka na ganito ang style mo, nawawala ang skill mo sa direct communication. Imbis na sabihin mo ng maayos ang concern mo, mas pinipili mong magpasaring. That might feel safer, but it's not mature. Real strength is being able to say, "May problema ako sa'yo, pag-usapan natin." Instead of, "Bahala na sila mag-isip kung sinong tinutukoy ko." Minsan din, yung pagpaparinig mo, galing yun sa ego. Gusto mong iparamdam na ikaw ang mas may alam, mas may insight, mas may moral high ground. But wisdom doesn't need an audience. Kung talagang alam mo ang totoo, hindi mo kailangang iparinig. Truth speaks through actions, not through cryptic captions. At isipin mo rin ang epekto sa imahe mo. When people see you constantly posting vague drama, they start associating you with negativity. Kahit tama ka pa, natatabunan ng paraan mo ng pag-handle. People remember the tone more than the context. Kung lagi kang nagpo-post ng, "May alam ako, pero di ko sasabihin," unti-unting nawawala ang credibility mo. Kung may pinagdadaanan ka, mas healthy pa rin ang direct message kaysa public message. Mas maayos ang private conversation kaysa public speculation. Hindi mo kailangang i-tease ang audience mo para makaramdam ng power. Hindi mo kailangang magparinig para ma-validate ang side mo. At tandaan mo, hindi lahat ng laban kailangang i-flaunt. Minsan ang pinaka-classy na move ay ang manahimik, ayusin ang issue offline, at mag-move forward nang walang cryptic posts. Less drama, more clarity. That's real maturity. Number 8, huwag kang mangbash o manglait kahit joke lang. Madalas sinasabi natin, "Uy, biro lang naman." Huwag kang masyadong sensitive. Pero ang totoo, hindi porket may laughing emoji sa dulo, hindi na masakit. Words are powerful. Kahit online lang yan, may totoong tao sa likod ng screen na tumatanggap ng sinabi mo. Minsan ginagawa natin yan para magpatawa, para makasabay sa tropa, o para mag-viral. May thrill kasi kapag maraming nagre-react at nag-heart sa mga banat mo. Pero sandali lang yung clout. Pero ang epekto sa taong nilait mo, pwedeng tumagal. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya bago mo pa siya tinira. Baka insecure na siya sa itsura niya, tapos dinagdagan mo pa. Baka tahimik lang siya online, pero umiiyak na pala offline. Ang mas delikado,
Kapag nasanay kang mangbash, unti-unti nagiging normal sa'yo ang pagiging harsh. You start losing empathy. Para bang content na lang sa'yo ang mga tao. Punchline na lang sila. At kapag dumating ang panahon na ikaw naman ang naging target, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang joke na akala mo harmless. Hindi rin totoo na sabihin mong ganito lang talaga ako, prank ka lang. There's a difference between honesty and cruelty. Hindi lahat ng totoo kailangang sabihin, lalo na kung wala namang constructive purpose. Kung wala kang idadagdag na value, why add noise? Kung wala kang idadagdag na kabutihan, bakit ka magdadagdag ng sugat? Tandaan mo rin, digital footprint mo yan. The internet never forgets. Pwede ngayon, barkada mo lang nakakita. Pero bukas, baka future employers mo, future business partner mo, o kahit future anak mo ang makabasa ng mga sinasabi mo. At hindi mo mai-explain sa isang screenshot na nagbibiro lang ako noon. May culture kasi sa online na kapag maangas ka, witty ka, savage ka, parang ang astig mo. But real strength is self-control. Mas mahirap pigilan ang sarili kaysa pumatol. Mas mature ang marunong mag-scroll past kaysa mag-type ng insulto. Hindi ka mahina kapag pinili mong manahimik. Minsan, yun pa nga ang sign ng emotional intelligence. At isipin mo ito, kung hindi mo kayang sabihin ang comment mo ng harapan, eye to eye, nang walang takot o hiya, baka hindi mo rin dapat i-type. Social media feels distant, but real damage still happens. Hindi porket hindi mo nakikita ang reaksyon niya, wala nang epekto. You don't need to tear someone down to be funny. Hindi mo kailangang manlait para mapansin. May paraan para maging witty without being cruel. At mas maganda pa rin ang reputasyon ng taong kilala sa pagiging respectful kaysa sa taong kilala sa pagiging savage. So bago ka mag-comment o mag-post ng joke lang, tanungin mo muna sarili mo. Kung ako ang nasa kabilang side, matatawa ba talaga ako or masasaktan? Because once you hit send or post, you can take back the impact. Number 9, huwag mong ilabas online ang away nyo ng partner mo. Kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, natural lang na gusto mong maglabas ng samahan ng loob. Gusto mong may kakampi. Gusto mong may magsabi sa'yo na tama ka, na hindi mo deserve ang nangyari. Pero tandaan mo, ang relasyon ay hindi public property. Hindi ito reality show na kailangan ng audience para maging valid ang nararamdaman mo. Kapag dinala mo ang away nyo sa social media, automatic nagiging issue na siya ng maraming tao. From a private misunderstanding, bigla itong nagiging public discussion. May magko-comment ng advice, may manghuhusga, may mag-a-assume na alam nila ang buong storya kahit isang side lang ang nabasa nila. And once people form an opinion about your partner, mahirap na yung burahin kahit magkaayos pa kayo. Isipin mo to, ngayon galit ka, nag-post ka ng parinig o diretsong rant. Bukas nag-usap kayo, nagkaintindihan, nagsorihan, pero yung post mo, nabasa na ng pamilya mo, ng friends mo, ng office mates mo. Kahit i-delete mo pa, may naka-screenshot na. Kahit magkaayos kayo, may mga taong hindi natitingin sa partner mo the same way. In a way, you damage their image in front of your circle. And that damage doesn't automatically heal just because your relationship did. May isa pang epekto. Pag nasanay ka na i-post ang bawat away, parang nagiging habit ang pagkuha ng validation kaysa pag-resolve ng issue. Instead of fixing the problem directly with your partner, you fix your image online. Instead of communication, nagiging performance. And relationships don't grow in performance mode. They grow in honest, uncomfortable, private conversations. Ang totoo, may mga bagay na kailangan pag-usapan sa pagitan niyong dalawa lang. Hindi lahat ng tampuhan kailangan ng poll kung sino ang tama. Hindi lahat ng pagkakamali kailangan ng public trial. Emotional maturity is choosing to protect your relationship even when you're hurt. Kasi madaling manira kapag galit ka. Mahirap magpigil. But that restraint shows depth. At tandaan mo rin, kapag palagi mong nilalabas ang problema niyo online, unti-unting nawawala ang sense of safety sa relasyon. Your partner might start thinking, kapag nagkamali ba ako, ipopost mo rin ba ulit? That fear creates distance. Instead of feeling safe to open up, baka matakot na siyang magkamali dahil alam niyang may audience. Hindi ko sinasabing kimkimin mo lahat. Kung may abuse o seryosong issue, ibang usapan na yon. You need to seek help. Pero kung ordinaryong tampuhan lang,
misunderstanding, o emotional outburst lang, mas healthy na pag-usapan niyo muna privately. Turn off your phone. Sit down. Talk. Hindi glamorous, hindi viral, pero mas tunay. Remember, love is not content. Hindi kailangan ng likes ang relasyon para maging matatag. Minsan ang pinaka-strong na couples ay yung hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan dahil pinili nilang ayusin yon ng tahimik. At minsan, ang pinaka-mature na decision mo ay hindi ang pag-post ng nararamdaman mo, kundi ang pagprotekta sa taong mahal mo kahit galit ka pa sa kanya.